May isang batang nakatira sa lumang inuupahang bahay ang nagsasabing ang kanyang ama ay isang 4-star general. Sa loob ng 23 taon ko bilang guro, hindi pa ako nakarinig ng ganitong kabalintunaang kwento. Hindi man lang binabaan ni Ging Barbara Simmons ang boses niya. Ipinapahayag niya ito ng malinaw sa bawat estudyanteng nakaupo sa kanyang ika-4 na baitang na silid-aralan sa Lincoln Elementary. Walang babala, inabot niya ang papel na maingat na inihanda ni Ethan Porter at bigla itong pinunit sa gitna. Umalingaw-ngaw ang tunog ng napupunit na papel sa katahimikan ng silid. Patuloy pa rin siya sa pagpunit, isa-isang piraso, nahulog ang mga kapirasong papel, bumagsak sa lumang sapatos ni Ethan na parang mga dahong nalalagas. Ethan, hindi ka pwedeng gumawa ng mga kwentong pantasya tungkol sa sarili mong pagiging espesyal. Ang mga opisyal na mataas ang ranggo sa militar ay nakatira sa malalaking bahay. Ang kanilang mga anak ay pumapasok sa mamahaling pribadong paaralan. Mayroon silang mga sasakyang mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa isang taon. Lalong naging matalim ang boses niya. Ang mga taong tulad nila ay hindi kailanman papasok sa paaralang ito na mukhang kagaya mo o galing sa pinanggalingan mong lugar. Nanatiling nakatayo si Ethan, 10 taong gulang lamang. Nangangatog ang kanyang mga daliri. Ang mga mata ng bawat kaklase niya ay nakatitig sa kanya. Ginawa ni Ginger Simmons na bola ang napunit na papel at itinapon sa basurahan. Nakakahiya. Maisip mo ba kung paano winasak ng isang guro ang isang bata dahil lang sa kahirapan at dahil naglakas loob itong magsabi ng totoo? Mas maaga sa araw na iyon, mga 2 oras bago ang pangyayaring iyon, nagising si Ethan Porter sa sigaw ng kanyang ama mula sa unang palapag. 5 minuto na lang bago ang almusal, sundalo. Ang pamilya Porter ay nakatira sa isang simpleng apartment na may 3 kwarto sa Arlington, Virginia. Malapit sa Fort Myer, kaya naririnig ang bugle call tuwing umaga kapag bukas ang mga bintana. Bagamat maayos ang lahat ng gamit sa bahay, halatang pinaglumaan na rin ito. May mga litrato ng pamilya sa mga pader, pero walang bakas na ito ay isang tahanan ng militar. Walang uniforme na nakasabit, walang medalya o plaque na nakadisplay, walang watawat o simbolo ng serbisyo. Lahat ng ito ay sinadyang gawin para sa kaligtasan. Tiniyak ni General Richard Porter na huwag ipaalam sa iba ang kanyang trabaho. Pagpasok ni Ethan sa kusina, nakaupo ang kanyang ama sa mesa, nakasuot ng maong at sweatshirt ng Georgetown University. Kung may estrangherong tumingin mula sa labas ng bintana, iisiping isa lang siyang ordinaryong ama, siguro ay isang guro o empleyado sa opisina. Katabi niya, ang kanyang ina na si Dr. Sarah Porter ay nagsasalin ng kape habang naka-scrubs na para sa kanyang operasyon sa Walter Reed Medical Center. Nakasabit sa pinto ng refrigerator ang isang iginuhit na larawan gamit ang Crayola, stick figure na nakasuot ng uniforme ng militar. May 4 na bituin sa magkabilang balikat. Katabi nito ang isang kalendaryo kung saan may markang pula ang kasalukuyang petsa. Biyernes yon, career day para sa mga magulang sa paaralan. Halos hindi mapakali si Ethan sa sobrang pananabik. Ilang linggo na niya itong iniisip. Dad, pwede ko bang banggitin yung pagkakataong nag-meeting ka sa presidente? Tumingin si General Porter sa kanyang asawa sa kabilang bahagi ng silid. Ibinigay ni Sarah ang isang makahulugang tingin, isang titig na nagsasabing nararapat lang na matuto ang kanilang anak na hindi kailangang itago ang katotohanan. Ethan, napag-usapan na natin ito, di ba? May mga bagay na kailangang manatiling lihim para sa kaligtasan. Pero lahat ng kaklase ko may pagkakataong magkwento tungkol sa trabaho ng kanilang mga magulang.
Tama ka, anak. Malumanay ang boses ni Richard pero may seryosong tono. Iba ang pamumuhay natin sa ibang pamilya. Kailangan nating manatiling hindi kapansin-pansin. Naiintindihan mo ba? Tumango si Ethan pero sa totoo lang, hindi niya lubos na naunawaan. Bakit pinapayagan ng ibang bata na maging proud sa kanilang magulang habang siya ay kailangang manahimik? Iniabot ni Sarah ang kanyang kamay at hinawakan ang palad ng kanyang asawa. May karapatan ng anak mong maging proud sa iyo, Richard. Tama ka. Bumaling muli si General sa anak niya. Bukas, subukang gawing simple lang ang paliwanag mo. Ha? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Naubos ni Ethan ang huling kutsarang cereal at umakyat sa itaas upang maghanda para sa klase. Hindi niya kailanman inakala na sa loob ng susunod na 12 oras, magiging imposibleng manatiling simple ang mga bagay. Ang Lincoln Elementary School ay matatagpuan sa gitna ng Arlington. Dumadalo rito ang mga estudyanteng galing sa iba't ibang pinanggalingan. May mga pamilyang konektado sa militar na laging lumilipat depende sa assignment. Mga anak ng diplomat na naka-assign sa mga kalapit na embahada. Mga pamilyang nag-migrate para sa mas magandang buhay sa Amerika. At mga batang galing sa pamilyang kapos na nagtatrabaho bilang tagalinis sa mga gusaling pinagtatrabahuhan ng mga gumagawa ng pambansang batas. Ang paaralan ay ginawa para tratuhin ang bawat bata ng pantay at may respeto. Ngunit si Gingero Barbara Simmons ay 23 taon nang nagtuturo rito. Sa tagal ng kanyang pananatili, nakabuo na siya ng matitigas na paniniwala kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang mahilig mag-imbento. Mga palamuti sa loob ng silid-aralan ni Ginny Simmons, ang pambansang watawat ng Estados Unidos. May mga larawan sa dingding na nagpapakita ng sandaling kinakamayan niya ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Ilang sertipiko rin ang nakasabit na umano'y patunay ng kanyang pagiging huwarang guro. Araw-araw, may suot siyang maliit na pin na hugis bandila. Ngunit hindi kailanman naging bahagi ng buhay niya ang serbisyo militar. Hindi rin siya kailanman nanirahan sa ibang bansa. Hindi pa siya kailanman nagtrabaho sa labas ng ligtas na kapaligiran ng paaralan sa suburb. Sa kabila nito, kumbinsido siyang alam niya kung ano ang itsura at asal ng mga pamilyang konektado sa matataas na opisyal ng militar. At hindi kabilang si Ethan Porter sa imaheng iyon sa kanyang isipan. Nagsimula ang mga anunsyo sa umaga sa boses ni Punong Guro Morrison mula sa mga loudspeaker ng silid-aralan. Magandang umaga sa lahat sa Lincoln Elementary. Paalala po na ngayon ay ang pagdiriwang ng Parent Career Day. May mga kahanga-hangang bisita tayong makakasama ngayon. Huwag kalimutang mainit na batiin ang bawat isa sa kanila. Sa loob ng silid ni Gijong Simmons, biglang nag-iba ang atmosfera. Agad na itinaas ni Connor Walsh ang kanyang kamay, isang batang galing sa mayamang pamilya, at ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Capitol Hill para impluwensyahan ang mga politiko. Ginny Simmons, ngayong linggo may 3 meeting ang tatay ko kasama ang iba't ibang senador tungkol sa batas sa infrastruktura. Napakagaling, Connor. Kita sa mukha ni Ginny Simmons ang tunay na kasiyahan. Napakahalaga ng pakikilahok sa prosesong demokratiko. Itinaas rin ni Emma Martinez ang kamay, isang batang babae na ang ina ay tumatanggap ng pinakamababang sahod bilang tagalinis sa Capitol Building. May trabaho rin po ang nanay ko doon. Nililinis niya ang mga opisina tuwing tapos na ang mga empleyado. Ay, ang ganda naman yan, Emma. Ngunit ang ngiti ni Gingy Simmons ay walang tunay na init. Sige mga bata, buksan ninyo ang inyong libro sa pahina 42. Tahimik na pinanood ni Ethan ang buong pangyayari. Hindi ito bago sa kanya. Paulit-ulit na niyang nasaksihan ang ganitong pagtrato. May ilang bata na pinupuri habang ang iba ay agad na binabaliwala. Kadalasang batayan
trabaho ng mga magulang at estado ng buhay. Pagsapit ng 10:00, sinimulan ni Ginger Simmons ipamigay ang kanilang pagsusulat. Mga bata, ang inyong gawain ay magsulat ng 3 talatang naglalarawan ng trabaho ng inyong mga magulang. Ipaliwanag ang kanilang mga tungkulin. Ilarawan ang kahalagahan ng kanilang ginagawa. Sabihin kung paano sila nakakatulong sa ating komunidad. Naglakad-lakad siya sa pagitan ng mga mesa. Tapusin ito bago magsimula ang presentasyon ng ating mga bisita. Gamitin ang pinakamahusay ninyong sulat kamay. Agad na yumuko ang lahat at nagsimulang magsulat. Kinuha ni Ethan ang kanyang lapis at sinimulan ang pagsusulat gamit ang malilinis at maayos na letra. Ang tatay ko ay isang 4-star general sa United States Army. Mahigit 32 taon na siyang naglilingkod sa ating bayan sa mga lugar gaya ng Iraq, Afghanistan at Korea. Kabilang sa kanyang mga tungkulin ang paglahok sa mahahalagang desisyon upang mapanatili ang seguridad ng Amerika. Tinatayang nasa 40 lamang ang may ganitong ranggo sa buong sandatahang lakas. Umakyat siya mula sa pinakamababang ranggo bilang 2nd lieutenant. Sabi niya, ang tunay na pamumuno ay ang pagsisilbi sa kapwa, hindi sa sariling interes. 6 na beses na siyang na-deploy sa ibang bansa. Minsan ay buwan ang lumilipas na hindi ko siya nakikita. Pero nagpapatuloy siya dahil mahal na mahal niya ang bansang ito. Ang dedikasyong iyon ang nagbibigay ng lalim at saysay sa kanyang propesyon. Lumapit si Marcus Brooks, ang itinuturing na pinakamatalik na kaibigan ni Ethan, at bumulong. Totoo ba talaga na general ang tatay mo? Bahagyang tumango si Ethan habang nakayuko pa rin. Oo, pero bihira lang talaga siyang magsalita tungkol doon. Ang galing nun, seryoso. Yung tatay ko naman gumagawa lang ng mga sasakyan sa talyer. Sabi ng tatay ko, bawat trabaho ay may halaga. Pabulong na sagot ni Ethan. Ang ginagawa ng tatay mo ay nakakaiwas sa mga aksidente at pinoprotektahan ang mga tao sa kalsada. Mahalaga rin yon. Ngumiti si Marcus. Biglang lumitaw si Ginger Simmons sa tabi ng mesa ni Ethan. Nabigyang lilim ng kanyang katawan ang sinusulat ni Ethan. Yumuko siya at binasa ang mga nakasulat. Pinid ang kanyang bibig at nanigas ang mukha. May kakaibang bigat ang pakiramdam ni Ethan sa tiyan. Maliwanag sa mukha ng guro ang kawalan ng paniniwala sa bawat salita sa kanyang papel. Ngunit hindi siya nagsalita, hindi pa sa mga oras na iyon. Bumalik siya sa kanyang mesa at may isinulat sa kanyang planner. Sa natitirang oras ng umaga, naramdaman ni Ethan ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Pinapayagan ng patakaran ng paaralan ng mga estudyante na magdala ng cellphone para sa emergency. Ang gamit ni Ethan ay isang lumang smartphone na pang-contact lang sa mga magulang. Habang nasa banyo, kinuha niya ito at tiningnan ang mensahe. Nag-text ang kanyang ina, maagang darating ang eroplano ni Dad mula Korea, bukas ng 3:00 ng hapon sa paliparan ng Reagan. Kasama na siya sa career day pagkatapos ng lahat. Pero huwag mong ipagsabi ang sorpresa. Bumalot ang matinding kasiyahan sa buong pagkatao ni Ethan. 3 linggo na ang nakalipas mula nang maitalaga ang kanyang ama sa Korea. Abalang-abala ito sa mga kumpidensyal na pulong ukol sa estratehikong plano. Mga bagay na hindi pwedeng ibunyag kay Ethan. Ngunit ngayon mas maaga ang kanyang pagbabalik. Sa wakas, makakasama ang kanyang ama sa career day. Gusto na sana ni Ethan isigaw ang balita sa buong gusali. Sa halip, ibinalik niya ang telepono sa loob ng bag at bumalik sa silid-aralan. Hindi niya namalayang sinusundan ng mga mata ni Ginger Simmons ang bawat galaw niya mula sa likod ng kanyang mesa. Hindi rin niya napansin ang pagdududang nakapinta sa mukha ng guro. Sa isip ni Ginger Simmons, buo na ang hatol. Si Ethan Porter ay isa lamang sinungaling.
At bukas sa harap ng maraming saksi, layunin niyang turuan ito ng isang mahalagang aral tungkol sa epekto ng pagsisinungaling. Ang hindi alam ni Gene Simmons ay ito. Wala pang 24 na oras, isang tunay na 4-star general ang papasok sa kanyang silid-aralan. At ang lahat ng akala niya tungkol kay Ethan Porter ay magigiba pira-piraso. Sumapit ang umaga sa Lincoln Elementary School na may kakaibang kasabikan. Nagsimulang pumasok ang mga magulang sa silid ni Ginong Simmons bandang 8:30. Isang abogadong nakasuot ng formal na damit, isang arkitektong may dalang rolyo ng mga plano, isang software programmer, isang chef na nakasuot ng puting uniforme sa kusina, isang nurse na galing pa sa night shift. Bati ni Ginger Simmons ang bawat bisita, ngunit hindi pantay-pantay ang ipinakitang sigla. Ang abogado ay binigyan ng matatag na handshake at maliwanag ng ngiti. Ang chef ay tinanguan lamang ng magalang. Sa nurse, mabilisan lang ang pasasalamat sa kanilang serbisyo. Pagkatapos nito, abala si Simmons sa pag-aayos ng mga upuan sa loob ng silid. Nananatiling tahimik si Ethan sa kanyang upuan, panay ang tingin sa kanyang telepono halos kada 2 minuto. May mensahe mula sa kanyang ama, ipinadala bandang 6:00 ng umaga. Ligtas nang nakalapag ang eroplano, magpapahinga muna ako. Aasahan mong darating ako sa paaralan mo bandang 10:00. Proud ako sa iyo, anak. 2 oras na lang ang kailangang hintayin ni Ethan. Ang tanging hamon niya ngayon ay ang makaraos sa susunod na 2 oras. Makinig tayong lahat. Mariing pinagdikit ni Ginger Simmons ang kanyang mga palad. Bago tayo magsimula sa mga presentasyon ng ating mga bisita, pakikinggan muna natin ang mga isinulat ninyong talata. Nararapat lamang na malaman ng ating mga bisita kung paano ninyo pahalagahan ang trabaho ng inyong mga magulang. Isa-isang tumayo ang mga estudyante at binasa ang kanilang isinulat. Inilahad ni Connor Walsh ang tungkol sa kumpanya ng kanyang ama at ang mga batas na kanilang naiimpluwensyahan. Kumikinang sa tuwa si Ginger Simmons. Isinalaysay ni Emma Martinez ang trabaho ng kanyang ina bilang tagalinis at kung paano siya natutuwa sa paglilinis ng mga opisina. Pilit ang ngiti ni Ginger Simmons. Agad niyang ibinaling ang atensyon sa ibang bagay. Pagkatapos ay si Ethan na ang tinawag. Ethan Porter, ikaw na. Dahan-dahang tumayo si Ethan mula sa kanyang upuan. Medyo nanginginig ang papel sa kanyang mga kamay. Matapos linisin ang kanyang lalamunan, sinimulan niyang basahin. Ang tatay ko ay isang 4-star general sa United States Army. 32 taon na siyang naglilingkod sa ating bansa sa mga lugar tulad ng Iraq, Afghanistan at Korea. Kasama sa kanyang tungkulin ang paglahok sa mga mahahalagang desisyon para mapanatili ang seguridad ng Amerika. Agad nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ginger Simmons. Tinatayang 40 lamang ang may ganitong ranggo sa buong sandatahang lakas. Nagsimula ang tatay ko bilang second lieutenant. Ayon sa kanya, ang tunay na pamumuno ay ang pagsisilbi sa kapwa, hindi sa sarili. Tama na, parang putok ng baril ang salitang iyon sa loob ng silid na tahimik ang lahat ng estudyante. Napatingala ang mga bisita mula sa kanilang mga cellphone. Mabagal na tumayo si Ginger Simmons mula sa kanyang upuan. Ethan, lumapit ka rito sa harap. Dahan-dahang lumapit si Ethan sa unahan ng silid habang parang nawawala sa lakas ang kanyang mga binti. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, parang sasabog sa dibdib. Makinig kayong lahat, wika ni Ginger Simmons gamit ang kanyang leksyon boses. Ang nasasaksihan natin ngayon ay isang halimbawa ng imbento o pagsisinungaling. Ethan, hinihingi ko ang iyong buong katapatan sa harap ng lahat. Sabihin mo kung ano talaga ang trabaho ng iyong ama. Isa siyang general, ma'am. Lalong sumimangot ang guro. Halos magkadikit na ang mga talukap ng mata.
Ethan, 23 taon na akong nagtuturo. Sa mga taon na yun, nakasalamuha ko na ang ilang general. Nakaupo na rin sa silid-aralan ko ang mga anak nila. Nakayakap ang mga braso ni Ginning Simmons sa kanyang dibdib. Ang mga opisyal na may ganyang ranggo ay hindi nakatira sa simpleng inuupahang bahay. Hindi rin pumapasok ang kanilang mga anak sa pampublikong paaralan na suot ay halos sirang sapatos. Ang mga ganitong pamilya ay may kilalang koneksyon sa kanilang komunidad. May mga opisyal na dokumento na nagpapatunay sa kanilang katayuan. Dumadalo sila sa mga formal na pagtitipon at binibigyan ng pagkilala sa publiko. Umuusok na ang pakiramdam sa mukha ni Ethan. Pero ma'am, kailangan po talagang manatiling lihim ang trabaho ng tatay ko dahil sa ano nga ba? Lihim na operasyon ng militar? Punong-puno ng pangungutya ang bawat salita niya. May ilang kaklase ang napaubo sa kaba at napatawa. Itinaas ni Connor Walsh ang kanyang kamay. Jing! Simmons, baka totoo po talaga ang sinasabi ng tatay niya. Connor, kahanga-hanga ang malasakit mo. Pero ang sitwasyong ito ay magandang pagkakataon para matuto ang lahat. Bumalik ang atensyon niya kay Ethan. Nag-verify ako kahapon sa main office. Wala ni isang General Porter sa directory ng mga magulang natin. Nakasulat sa papeles na government worker ang trabaho ng tatay mo. Malayo iyon sa pagiging 4-star general, hindi ba? Nagsimulang mapuno ng luha ang mga mata ni Ethan. Yun po talaga ang isinusulat niya sa mga dokumento. Para sa seguridad, sabi niya sa akin. Tama na, napapitlag ang lahat sa taas ng boses niya. Uupo ka ngayon din. Uulitin mo ang iyong assignment ng may tamang impormasyon at hihingi ka ng tawad sa lahat ng narito sa silid dahil sa pagsasayang ng oras sa mga gawa-gawang kwento. Malinaw ba? Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Ethan pero nanatili siyang nakatayo. Ethan, sinabi kong umupo ka. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko para maging sinungaling, ma'am. Nawala ang lahat ng ingay sa silid. Namula ang pisngi ni Ging Simmons. Ilang magulang ang hindi mapakali sa kanilang upuan. Ano ang sinabi mo? General ang ranggo ng tatay ko. Pauwi na siya mula Korea ngayon. Darating siya bago mag-alas 10. Makikita niyo mismo. Humigpit ang mga panga ni Ginning Simmons sa principal's office. Ngayon din, tumayo si Marcus Brooks mula sa kanyang upuan. Pero Ging Simmons, nagsasabi ng totoo si Ethan, nakita ko mismo. Marcus, umupo ka kung ayaw mong sumama sa kanya. Umupo muli si Marcus, ibinigay kay Ethan ang isang tinging puno ng paghingi ng tawad. Kinuha ni Ethan ang kanyang bag. Habang naglalakad papalabas ng silid, narinig niya ang mga huling salita ni Ginning Simmons. Malakas at malinaw para marinig ng lahat. Class, gawin ninyong aral ang nangyaring ito. Pinahahalagahan natin ang katapatan at kababaang loob. Ang pagpapanggap na ikaw ay higit sa tunay mong kalagayan. Lalo na kung galing ka sa mahirap na pamilya ay kabaligtaran ng mabuting asal. Huminto si Ethan sa may pintuan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa strap ng kanyang bag. Sobra na halos lumalim sa kanyang palad. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya habang lumalabas siya, punong-puno ng hiya. 90 minuto na lang ang pagitan bago dumating ang kanyang ama. 90 minutong pagtitiis na tawagin siyang sinungaling sa harap ng buong klase. Hindi pa niya alam na si Ginning Simmons ay papunta na sa pinakamasamang araw ng kanyang pagiging guro. Parang walang katapusan ang pasilyo habang naglalakad si Ethan papunta sa opisina ng prinsipal, sumasayad ang kanyang sapatos sa makintab na sahig at lumilikha ng mahinang ingay. Mula sa likod, patuloy pa rin ang boses ni Ginning Simmons sa pagpapakilala ng mga bisita ng career day na parabang walang nangyaring kakaiba. Na parabang hindi niya winasak ang pagkatao ng isang bata sa harap ng lahat. Kinuha ni Ethan ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Walang bagong mensahe mula sa kanyang ama.
Malamang ay nagpapahinga pa ito matapos ang 14 na oras ng biyahe mula Korea. Naisip ni Ethan na magpadala ng mensahe na ipaliwanag ang nangyari. Pero anong mga salita ang gagamitin niya? Na inakusahan siya ng guro bilang sinungaling, na walang naniwala sa kanya. Sapat na ang pasanin ng kanyang ama. Ayaw niyang magmukhang mahina. Ibinulsan niya muli ang telepono at nagpatuloy sa paglakad. Sa bintana ng opisina ng administrasyon, nakita niya si Principal Morrison na abala sa isang tawag sa telepono. Nakangiti ito ng seryoso, malalim ang konsentrasyon. Tumitig ito sa folder sa mesa, saka itinaas ang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang lumaki ang mga mata nito, tila nakilala siya, ngunit dahil nasa kalagitnaan pa ng tawag, tumango lamang ito ng bahagya bago bumalik sa pag-uusap. Naisip ni Ethan kung nauna nang tumawag si Ginger Simmons upang isumbong siya. Ang tumanggap ng usapan ay si Vice Principal Henderson. Nananatiling abala si Principal Morrison sa kanyang tawag sa loob ng opisina. Si G. Henderson ay nasa edad 50 at 15 taon nang naninilbihan sa Lincoln Elementary. Nakakakis na pantalon at asul na polo na may logo ng paaralan. Likas sa mukha niya ang hitsurang laging medyo dismayado. "Umupo ka, Ethan." Umupo si Ethan sa silyang nakaharap sa mesa ni Henderson. Medyo malaki ito para sa kanya, halos hindi abot ng kanyang mga paa ang sahig. "Sige, simulan natin," wika ni Henderson habang binubuksan ang folder. Ayon kay Ginger Simmons, nagdulot ka raw ng kaguluhan at tumanggi kang itama ang mga maling impormasyon sa isinulat mong takdang aralin. "Sir, hindi po mali ang impormasyon. Totoo po talaga ang tatay ko." "Ethan," itaas ni G. Henderson ang palad niya, "sinuri ko ang iyong records. Nakasaad dito, Richard Porter, trabaho, government. Yan ang nasa database namin. Yan din ang isinulat niya sa mga opisyal na dokumento. Para sa kaligtasan po yon, sir. Hindi siya pinapayagang isa publiko ang totoo. Kaligtasan?" Napatawa si Henderson ng bahagya. Hindi ito mapanakit, kundi parang pagtanggap ng isang matanda sa kwentong pambata. "Ethan, nauunawaan ko ang kagustuhang ipagmalaki ang iyong ama. Maraming bata ang may ganitong hangarin, pero ang pag-imbento ng detalyadong kwento tungkol sa mga general at lihim na impormasyon, hindi po ako nag-imbento." Lumabas ang boses ni Ethan ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Henderson. "Baba ang boses, may kinakaharap ka ng parusa, bata. Huwag mo nang palalain pa." Nag-vibrate ang cellphone ni Ethan sa kanyang bulsa. Dali-dali niya itong kinuha. May mensahe mula sa kanyang ama. Kaunting delay. Na-reschedule ang meeting sa Pentagon. Darating kami bandang 10:30. Manatiling matatag. Lumundag ang puso ni Ethan sa pag-asa. Ipinakita niya ang screen kay Henderson. "Tingnan niyo po, papunta na siya." Nandito na siya sa loob ng 1 oras. Halos hindi man lang tiningnan ni Henderson ang screen. "Ethan, walang pinapatunayan ng text message. Kahit sinong tao ay maaaring nakasave sa telepono mo bilang dad. Ito ang susunod na mangyayari." Lumapit si Henderson. "Babalik ka sa silid-aralan. Hihingi ka ng tawad kay Ginger Simmons dahil sa iyong asal. Babaguhin mo ang iyong assignment base sa tamang impormasyon. Pagkatapos tapos na ang usaping ito, naiintindihan?" Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ethan. "Wala po kayong tiwala sa akin. Naniniwala kung gusto mo lamang ng atensyon, Ethan. Nauunawaan ko ang ganyang damdamin. Ang mga batang galing sa magulong pamilya o yung may mga magulang na sabay-sabay na nagtatrabaho ay minsan gumagawa ng kwento para sa pansin. Isa itong paraan ng paghingi ng suporta. Magkakasama pa rin po ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay surgeon sa Walter Reed. Ang tatay ko po." "Tama na." Tumayo si Henderson. "Bumalik ka sa silid ngayon din, kung hindi ay tatawagan ko ang mga magulang mo para sa isang formal na disciplinary meeting. Maniwala ka, ayaw mong mapasama yan sa permanent record mo.
Dahan-dahang tumayo si Ethan. Malabo ang paningin niya sa luha na ayaw niyang patakbuhin. Ang tatay ko po ay buong pusong naglingkod sa bansang ito, sir. 6 na deployment sa ibang bansa. Karapat-dapat siyang pagkatiwalaan ng mga tao, lalo na pagdating sa kanyang anak. Bahagyang lumambot ang mukha ni Henderson, halos hindi halata. Bumalik ka na sa silid, Ethan. Pagbalik ni Ethan sa room 204, ibang-iba na ang itsura ng paligid. Puno na ng mga magulang, ang likuran at gilid ng silid-aralan nakaupo sa karagdagang mga upuan. Tuloy na tuloy ang career day. Nasa unahan si Jing Simmons, ipinakikilala si G. Walsh. Lubos ang ating pasasalamat sa mga kahangahangang bisita natin ngayon. Si Ginoong Walsh ay nakikipag-ugnayan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Washington. Ibigay ninyo sa kanya ang inyong buong atensyon. Nagpalakpakan ang mga tao sa silid. Tahimik na umupo si Ethan sa kanyang upuan. Lumapit si Marcus at bumulong, "Ayos ka lang." Bago pa makasagot si Ethan, tumagos sa buong silid ang boses ni Ginger Simmons. "Ethan, may gusto ka bang ibahagi sa lahat? Lahat ng ulo ay napalingon. Mga estudyante, mga magulang, bawat isa ay nakatingin sa kanya. Ma'am, hinihintay namin ang iyong paghingi ng tawad." Parang bumulusok ang tiyan ni Ethan. Tahimik. Hindi lang ito mga kaklase niya ngayon, nandito rin ang mga profesional, mga magulang, lahat saksi sa kahihiyan niya. Isang batang 10 taong gulang mula sa simpleng pamumuhay, pinilit humingi ng tawad dahil nagsabi ng totoo. "Wala po akong dapat ihingi ng tawad, ma'am." Napasinghap ang ilang tao sa silid, nagtinginan ng ilang magulang, may mga mukhang hindi komportable. May ilan din na tila tinuturing si Ethan na bastos. Nanigas ang panga ni Gining Simmons. "Ano raw, sa harap ng ating mga kagalang-galang na bisita, magpapatuloy ka sa pagsuway?" Mula sa dulo, nagsalita si Miss Walsh, ang ina ni Connor, isang abogado na nakasuot ng kulay abong suit. "Siguro po maaari nating pakinggan ang paliwanag ng bata. Pinahahalagahan ko ang malasakit mo, Miss Walsh, pero ang disiplina sa silid-aralan ay nasa ilalim ng aking pamamahala." Napipilitan ngunit profesional ang ngiti ni Ginger Simmons, ngunit malamig ang kanyang tingin. Bumaling muli kay Ethan. "Dalawa lang ang pagpipilian mo, bata. Una, humingi ka ng paumanhin ngayon din at isulat muli ang iyong papel gamit ang tamang impormasyon. O kaya manatili ka sa opisina habang masaya ang mga kaklase mo sa career day." "Ano ang pasya mo?" Nanginig ang boses ni Ethan nang sumagot. "Kapag dumating na po ang tatay ko." "Hindi darating ang ama mo, Ethan." Parang suntok ang mga salitang yon na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nag-ayos ng upo ang mga magulang. Ang ilang mga estudyante ay yumuko ang ulo sa kanilang mga desk. Nagpatuloy si Ginger Simmons, ang kanyang tinig ay naging pilit na banayad. "Sweetheart, alam kong mahirap ito, pero sa totoo lang, malamang ang iyong ama ay may karaniwang posisyon sa gobyerno, siguro sa VA o baka sa opisina sa isang base militar. Lahat ng yan ay marangal na trabaho." Lumapit siya sa kanyang desk, pero gumawa ka ng isang ilusyon tungkol sa mga general sa Korea na gumagawa ng mahahalagang desisyon dahil nahihiya ka. Naiintindihan ko. Nakikita mong kinakausap ng tatay ni Connor ang mga senador at gusto mong magmukhang kasing halaga ang pamilya mo. Bumaba ang kanyang boses. Mas malambot na ngayon pero mas masakit sa pandinig. "Pero Ethan, walang kahihiyan sa pagiging ordinaryo. Ang kahihiyan ay nasa paggawa ng kwento tungkol dito, lalo na kung ikaw ay galing sa isang komunidad na madalas husgahan tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan at..." "Gentleman Simmons," tumayo ulit si B.B. Walsh. "Hindi talaga ako naniniwalang." "Pakisuyo, binibining Walsh. Maupo ka." Dahan-dahang bumalik sa upuan ng abogada, kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mahinang bumulong si Marcus. "Mali ito. Anong sinabi mo, Marcus?" "Wala po, ma'am. Marcus Brooks, narinig ko ang boses mo. Pumunta ka sa opisina." "Ngayon din, pero hindi ko naman." "Ngayon!" Kinuha ni Marcus ang kanyang backpack at umalis.
Binigyan si Ethan ng huling tingin ng suporta bago tuluyang lumabas sa pinto. Si Ethan ay naiwan ng mag-isa, nakahiwalay sa kabila ng dami ng tao. Nakatayo si Ginong Simmons sa harap niya, nakayapos ang mga braso, naghihintay ng paghingi niya ng tawad. Ang mga magulang sa paligid ay umiwas ng tingin, hindi komportable pero walang gustong magsalita. Ipinakita ng wall clock ang alas 9:28 ng umaga. Darating ang kanyang ama sa loob ng humigit kumulang 1 oras. Pero sa mismong sandaling iyon, hindi pa kailanman naramdaman ni Ethan Porter na siya ay ganoon kaliit. Bumaba ang kanyang paningin sa kanyang desk sa bakanting lugar kung saan naroon ang kanyang takdang aralin bago ito sirain ng guro. Mahigpit na humawak ang kanyang mga daliri sa gilid ng mesa at sa kanya ginawa ang isang bagay na ikinagulat ng lahat, pati siya mismo. Tumayo siya. "Ma'am," mahinahon siyang nagsalita, "ang pangalan ko ay Ethan Porter. Ang aking ama ay si General Richard Porter. Siya ay isang 4 na bituin na general sa United States Army. May 32 taon na siyang nagseserbisyo at pagdating niya may utang kayong paumanhin sa akin." Namula ang mukha ni Ginong Simmons. "Umupo ka." "Hindi po, ma'am. Napigil ang hininga ng buong silid." "Ethan Porter, kung hindi ka uupo sa oras na ito." Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok si punong guro Morrison, hingal at pula ang pisngi. "Ginong Simmons, lumabas ka sa hallway, ngayon din." Walang halong tanong ang tono niya. Napalunok si Ginong Simmons. "Punong guro Morrison, nasa kalagitnaan po ako ng..." "Ngayon na, Barbara." Napansin ng lahat ng magulang na ginamit ang unang pangalan niya, isang bagay na hindi kailanman nangyari. Sumunod si Ginong Simmons kay punong guro Morrison palabas at dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod nila. Mula sa makitid na bintana, pinanood ng mga estudyante ang kanilang usapan. Mukhang seryoso si punong guro Morrison. Ang ekspresyon ni Ginong Simmons ay nagbago mula sa pagkabigla, sa hindi makapaniwala, hanggang sa halos takot. Umupo muli si Ethan, mabilis ang tibok ng puso. Alam niyang may kinalaman siya sa nangyayari sa labas. Nagbago ang oras, alas 9:30 ng umaga. Sa hallway, kalmado pero may autoridad ang boses ni punong guro Morrison. "Barbara, may problema tayo." Nagyakap ng braso si Ginong Simmons. "Kung tungkol ito kay Ethan Porter, sinusunod ko lang ang alituntunin sa klase. Ang bata ay halatang. Kakatapos ko lang ng 20 minutong tawag sa Fort Myer Protocol Department." Tumahimik ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Ginong Simmons. Protocol Department. So, tumawag sila dahil may darating na napaka-importanting bisita. Ipinakita ni Morrison ng email sa kanyang telepono. Kailangan nila ng kumpirmasyon tungkol sa ating seguridad, mga sasakyan at kapasidad na tumanggap ng protection team. Namutla si Ginong Simmons. Protection team para sa career day, para sa ama ni Ethan Porter. Parang umiikot ang paligid. Ethan Porter o Barbara, ang batang 10 taong gulang na pinahiya mo ngayong umaga sa harap ng lahat, na inakusahan mong nagsisinungaling tungkol sa kanyang amang 4-star general. Diyos ko, ang batang ipinadala mo sa opisina ko, ang batang pinunit mo ang papel, ang batang pinaratangan mong nag-iimbento ng kwento dahil lang sa kanyang tirahan at estado sa buhay. Tinakpan ni Ginong Simmons ang kanyang bibig. Hindi ko alam, akala ko nagdadagdag lang siya. Nakatira siya sa mumurahing gusali. Hindi lumalabas ang kanyang ama sa anumang elitist directory. Walang palatandaan dahil ang mga matataas na opisyal sa militar ay tahimik para sa seguridad. Hindi pa kailanman sumigaw si punong guro Morrison sa isang guro sa loob ng 15 taon bilang pinuno. Pero sumisigaw siya ngayon. Ginugol ko ang huling 30 minuto, kakapaliwanag sa isang napakagalang pero matatag na assistant kung bakit tinawag na sinungaling ang isang batang nasa ika-4 na baitang dahil lang tapat niyang sinabi ang trabaho ng kanyang ama. Nauunawaan mo ba ang bigat ng ginawa mo?
Mula sa bintana ng hallway, nakita ng dalawang babae ang nangyayari sa labas. Tatlong itim na SUV ang pumasok sa bilog na driveway ng paaralan. Lumabas muna ang mga lalaking nakasuot ng maiitim na Amerikana. Secret Service o military protection, hindi matukoy ni Morrison. Kumikilos sila na parang sanay na sanay, masusing sinusuri ang paligid. Pagkatapos, mula sa gitnang sasakyan may bumabang lalaki. Matangkad, mahinahon, nakasuot ng kumpletong formal na uniforme ng militar. Ang navy blue na jacket ay perpektong maayos. May mga dekorasyong maayos ang pagkakaayos sa kanyang dibdib. Bawat isa'y simbolo ng tungkulin, sakripisyo at mga misyong nilahukan. Sa parehong balikat, nagniningning ang apat na pilak na bituin sa liwanag ng umaga. Dumating na si General Richard Porter. Halos mawalan ng lakas si Gininger Simmons. Diyos ko, totoo siyang umiiral. O Barbara, totoo siya. At sa ngayon, pumapasok siya sa aking paaralan upang harapin ang pinsalang ginawa mo sa kanyang anak. Sa loob ng silid-aralan, naramdaman ng mga estudyante at magulang ang kaguluhan sa labas. Si Presidente ba yun? Pabulong ng isang bata. Tingnan mo yung dami ng security. Tumayo si G. Walsh, ang lobbyist, at lumapit sa bintana. Lumalaki ang mga mata. Isang apat na bituin na general yan! Nag-umpisang magbulungan ang buong silid. Nanatiling tahimik si Ethan sa kanyang desk. Sa likod ng salamin, nakita niyang papalapit ang kanyang ama sa pasukan ng paaralan, sa karaniwang mahinahon at tiyak na lakad na ilang beses na niyang nasaksihan. Dumating na ang kanyang ama, suot ang uniforme. Makikita na ngayon ng lahat ang katotohanan. Pumasok si General Richard Porter sa harap ng Lincoln Elementary na para bang nag-iinspeksyon ng mga sundalo. Maingat, kalmado, inaaral ang bawat detalye. Naiwan sa labas ang kanyang security team, sumusunod sa mga utos niya. Hindi ito isang misyon militar. Ito ay isang ama na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Sinalubong siya ni Punong Guro Morrison sa gitnang hallway. General Porter, Ginoo, ako si Punong Guro Morrison. Nais ko po sanang humingi ng paumanhin. Mahigpit ngunit mabilis niyang kinamayan ito. Punong Guro Morrison, nagpapasalamat ako sa inyong pagtanggap sa biglaan naming pagdating. Ikinalulungkot ko kung kami nakagulo sa schedule ng paaralan. Nanatiling propesyonal at kontrolado ang kanyang tinig, ngunit dama ang lakas sa ilalim nito. Napag-alaman kong mayroong hindi pagkakaunawaan tungkol sa takdang aralin ng anak ko. Sa likod ni Morrison, nanatiling nakatayo si Gininger Simmons, maputlang parang papel. Lumipat ang tingin ni General Porter sa kanya, hindi galit, ngunit sinusuri. Kayong ba ang guro ni Ethan? Opo, Ginoo. Ako si Gininger Simmons. General, ako po ay... Nais ko pong humingi ng tawad. May malubhang hindi pagkakaunawaan tungkol sa... Hindi pagkakaunawaan. Hindi niya itinaas ang boses. Hindi na kailangan. Tinawag na sinungaling ang anak ko sa harap ng kanyang mga kaklase dahil tapat niyang sinabi ang tungkol sa serbisyo ng kanyang ama. San po banda naroon ang hindi pagkakaunawaan, ma'am? Hindi ko po alam, hindi ko po makumpirma ang kahit ano. Hindi mo makumpirma, inulit niya, hinayaang tumagal ang mga salita, inakala mo. Hindi makapagsalita si Gininger Simmons. Nagpatuloy si General Porter, mahinahon ngunit matalim ang boses. Ma'am, 30 taon na akong namumuno sa mga sundalo at sa panahong iyon may isang bagay akong natutunan, ang paghuhusga sa tao base sa hitsura, tirahan o inaasahan mo sa kanila, karaniwan ay mali. At laging nakasasakit, bahagya niyang inayos ang kanyang uniforme. Namuno na ako sa mga lugar ng labanan. Nakapag-ulat na ako sa mga presidente at pandaigdigang lider. Nakapagpasya na ako sa mga bagay na nakaapekto sa libu-libong tao. Pero ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay tiyakin ang kalagayan ng aking 10 taong gulang na anak na pinahiya dahil lang sinabi niya ang katotohanan.
Nanatili ang tingin niya kay Jing Simmons. Nasan si Ethan? Bumukas ang pinto ng silid-aralan. Naunang pumasok si punong guro Morrison. Ang profesional niyang anyo ay halos hindi maitago ang kaba. Mga bata, may bisita tayong napakakilala para sa career day. Sumunod si Jing Simmons, halatang masama ang pakiramdam. Pagkatapos pumasok si General Richard Porter, agad ang naging epekto. Tumahimik ang silid, hindi basta katahimikan sa klase, kundi ganap na pananahimik. Lahat ng magulang ay kusang tumayo. Si G. Walsh na karaniwang kumakain kasama ng mga senador ay tumuwid ng tindig na parang bagong sundalo. Si Dr. Morgan, ang siruhano, ay napahawak sa kanyang dibdib. Kaagad na nakilala ng mga pamilyang militar ang ranggo. 4 na bituin. Bihirang-bihira ang makakita ng 4 na bituin na general sa isang elementarya. Nakita ni Ethan ang kanyang ama at tila biglang kumawala ang lahat ng kinimkim niya. Dad, mahina, durog, ngunit puno ng ginhawa ang kanyang tinig. Sandaling nagbago ang profesional na anyo ni General Porter. Nakita niya ang kanyang anak sa upuan, may luha sa pisngi, halos wala ng lakas. Tumawid siya sa silid sa 4 na mahahabang hakbang, walang pakialam sa formalidad o tingin ng iba. Lumuhod siya sa harap ni Ethan, sa harap ng lahat, at niyakap siya ng mahigpit. Nandito na ako, Ethan, pasensya na at ako'y nahuli. Idinikit ni Ethan ang mukha sa uniforme ng ama at umiyak, hindi na sa lungkot, kundi dahil napakatagal niyang tiniis at ngayon ay dumating na ang kanyang ama at nakita na ng lahat ang katotohanan. Tumagal ang yakap ng mga 10 segundo, pero sa loob ng sandaling iyon, naunawaan ng lahat kung ano ang tunay na nangyari kaninang umaga. Isang batang nagsabi ng totoo at halos wasakin dahil dito. Tumayo si General Porter, hawak pa rin ang kamay ni Ethan. Humarap siya sa klase. Magandang umaga. Ako si General Richard Porter mula sa United States Army. Pasensya na kung ako'y nakagambala sa inyong career day. Ngunit nangako ako sa anak ko na dadalo ako. At ang mga pangako ko sa anak ko ay hindi ko kailanman binibigo. Nanatiling kalmado at propesyonal ang kanyang tinig, ngunit bawat salita ay tumatama ng malalim. Tiningnan niya si Ging Simmons, nakatayo sa tabi ng kanyang desk, halatang gusto na lang maglaho. Ma'am, naiintindihan kong may mga tanong tungkol sa takdang aralin ni Ethan? Sabay-sabay na huminga ang buong silid. Binuka ni Jinger Simmons ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Muling namagitan si punong guro Morrison. General Porter, kung nais niyong kausapin ang mga estudyante tungkol sa inyong propesyon, magiging karangalan po namin. Bahagya siyang tumango. Salamat! Humarap siyang muli sa klase, hawak pa rin ni Ethan ang kanyang kamay. Sinulat ng anak ko na ako'y isang 4 na bituin na general na may 32 taong serbisyo. Lahat ng iyon ay totoo. Namuno ako sa mga sundalo sa Iraq at Afghanistan. Nagsilbi ako sa Korea, Germany at iba't ibang bahagi ng Amerika. Sa kasalukuyan, tumutulong akong bumuo ng estratehiyang militar para sa Joint Chiefs of Staff. Napatingin ng mga estudyante na may malalaking mata. Sinulat din ni Ethan na ang pamumuno ay nangangahulugan ng paglilingkod sa iba, hindi sa sarili. Natutuhan niya ang araling iyon sa panunood sa kanyang ina, si Dr. Sarah Porter, isang pediatric surgeon na nagsasalba ng buhay ng mga bata habang ako ay nakadestino sa iba't ibang panig ng mundo. Natutunan niya ito sa 8 beses naming paglipat ng tirahan, 6 na beses na paglilipat ng paaralan at pagdiriwang ng mga kaarawan, pista at mga espesyal na okasyon nang wala ang kanyang ama dahil sa deployment. Tumigil siya, tinitingnan ng bawat estudyante. Walang kahit anong pagmamalabis ang isinulat ng anak ko sa kanyang takdang aralin.
Sa totoo lang, nagtimpi pa siya. Ang tunay na sakripisyo ng mga pamilyang militar ay higit pa sa nakasulat sa papel na iyon. Bumalik ang pansin niya kay Ginong Simmons. Kapag ang isang bata ay nagsalita ng kanyang katotohanan, lalo na kung mahirap iyon o taliwas sa iyong inaakala, ang tamang tugon ay makinig, hindi agad isipin na nagsisinungaling sila dahil lang sa hindi komportable ang kanilang katotohanan. Tahimik ang buong silid. Bumigkas si Ginong Simmons, halos hindi marinig. General Porter, may utang akong paghingi ng tawad kay Ethan, isang totoo at taos-pusong paumanhin. Humarap siya kay Ethan, ngayon ay umiiyak na. Ethan, mali ang ginawa ko. Lahat ng ginawa ko ay mali. Binuo ko ang mga maling palagay tungkol sa iyo at sa iyong pamilya batay sa mga bagay na walang kinalaman sa tunay mong pagkatao. Hinusgahan kita, tumanggi akong makinig, hindi ako naniwala at nasaktan kita. Nabali ang kanyang boses. Mas nararapat ka sa mas maayos na pagtrato mula sa akin. Karapat-dapat kang paniwalaan. Lubos akong nagsisisi. Tumingin si Ethan sa kanyang ama na bahagyang tumango. Ikaw ang magdesisyon, anak! Huminga ng malalim si Ethan. Ginong Simmons, tinuro ng tatay ko na lahat tayo ay nagkakamali. Pero mas mahalaga kung paano ka tumugon pagkatapos noon. Ang kabuuan ng salitang iyon na mula sa isang batang 10 taong gulang na pinahiya ilang oras lang ang nakalipas ay tumimo sa bawat taong naroon. Siguro po pwede niyong subukang mas magtiwala sa mga bata. Kahit minsan parang imposibleng paniwalaan ang sinasabi nila. Gagawin ko, Ethan. Pinunasan ni Ginong Simmons ang kanyang mga mata. Ipinapangako ko. Bumalik si Marcus mula sa opisina. Kinamayan siya ni General Porter at nagpasalamat sa pagtatanggol kay Ethan. Lumapit si Connor Walsh kay Ethan. Pasensya na kung hindi agad ako nagsalita. Ang ginawa mo ay totoo at matapang. Pinalibutan si Ethan ng iba pang estudyante, hindi para maawa, kundi para hangaan siya. Nilapitan ni G. Walsh, ang lobbyist, si General Porter. Sir, araw-araw kong kausap ang mga miyembro ng Kongreso. Pero ang sinabi niyo tungkol sa pakikinig bago manghusga, ako mismo, kailangan ko yung paalala. Si Gino Martinez, tagapaglinis sa Capitol Building, ay kinamayan ang general habang umiiyak. Salamat sa mga sinabi ninyo tungkol sa paglilingkod sa kahit anong anyo nito. Nagsalita si Punong Guro Morrison sa buong klase. Simula ngayon, maglalagay tayo ng malawak na edukasyon tungkol sa implicit bias para sa lahat ng kawani ng Lincoln Elementary. Hindi na dapat maulit ang mga pangyayaring tulad nito. Tumango si Ginong Simmons, nakalapat ang kamay sa kanyang dibdib. Mauuna akong magpatala. Pagkatapos, ginawa ng general ang isang hindi inaasahang bagay. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na gintong token, isang unit command coin. Karaniwan, ibinibigay ito bilang pagkilala sa kahusayan. Ipinatong niya ito sa palad ni Ginong Simmons. Hindi ko ito ibinibigay dahil sa nangyari ngayong umaga, ma'am. Ibinibigay ko ito dahil sa iyong paghingi ng tawad. Iyon ay tunay na katapangan. Naway ipaalala nito na ang tunay na pag-unlad ay nanggagaling sa ating mga pagkukulang, hindi sa ating mga tagumpay. Hinawakan ni Ginong Simmons ng mahigpit ang coin, tumango, hindi makapagsalita. Sa sumunod na 20 minuto, nagbigay si General Porter ng presentasyon tungkol sa serbisyo militar, mga prinsipyo ng pamumuno at personal na sakripisyo. Sumagot siya sa mga tanong ng mga mausisang estudyante. Nagbahagi siya ng mga karanasang angkop sa kanilang edad. Sinigurado niyang maramdaman ng bawat bata na sila ay mahalaga. Pagkatapos, iminungkahi ni Punong Guro Morrison ang isang group photo. Nagtipon ng mga estudyante sa paligid ng general. Umupo si Ethan sa harapan, hawak pa rin ang kamay ng kanyang ama habang suot ang pinakamalapad ng ngiting kayang maipakita. Ang larawan na iyon ay kakalat sa social media sa loob ng 48 oras.
Ngunit sa sandaling yon, ito'y larawan lang ng isang anak sa tabi ng kanyang ama. Sa wakas ay pinaniwalaan, napatunayan, kinilala. Kinagabihan muling nagsama-sama ang pamilyang Porter sa kanilang simpleng apartment sa Arlington, ang parehong tirahang ginamit ni Ginger Simmons bilang dahilan ng kanyang pagdududa. Umuwi ng mas maaga si Dr. Sarah Porter mula sa operasyon matapos tawagan ni Richard at ikwento ang pangyayari. Ngayon ay nakahiga si Sarah sa sofa. Si Ethan ay nakasiksik sa ilalim ng kanyang braso, suot pa rin ang hospital scrubs. Nakaupo sa tapat nila si General Porter, naka-civilian na nakasuot ng maong at simpleng kamiseta, muli lamang isang ama. "Kumusta ang pakiramdam mo, anak?" tanong ni Sarah habang banayad na hinahaplos ang buhok ni Ethan. "Pagod," sagot ni Ethan, humigpit ang pagkakasiksik sa kanyang ina. "Pero okay naman siguro. Ano ang natutunan mo ngayong araw?" tanong ng kanyang ama. Nag-isip si Ethan ng mabuti. Palaging itinuturo ng kanyang mga magulang na may aral sa bawat pagsubok. "Nalaman kong mahirap magsabi ng totoo minsan, lalo na kung ayaw tanggapin ng iba. Pero kailangan mo pa ring ipaglaban ito." Tumango si Richard sa ngayon. "May iba pa na minsan mali ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong baguhin ang sarili mo para lamang umangkop sa inaasahan nila." Hinalikan ni Sarah ang tuktok ng kanyang ulo. "Iyan ay napakalalim na pag-unawa, Ethan." "Pero Dad," tumingala si Ethan sa kanyang ama. "Oo anak, bakit hindi mo na lang sinabi agad sa paaralan ang tungkol sa trabaho mo? Sana naiwasan ang lahat ng ito." Makatarungan ang tanong at isa ring tanong na paulit-ulit na pinag-isipan ni Richard buong hapon. Umusog siya palapit, nakapatong ang mga siko sa tuhod. "Ethan, ang halaga mo ay hindi nakabase sa ranggo ko sa militar. May halaga ka dahil sa kung sino ka, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa tapang mo. Hindi dapat maging batayan ang tagumpay ko para masukat ang halaga mo." Sandali siyang tumigil. "Pero ngayon naiintindihan ko na ang pagiging tahimik ko tungkol dito ay naging di makatarungan sa iyo. Hindi mo dapat pasan ang bigat ng pagtatanggol sa sarili mong katotohanan. Anong mangyayari mula ngayon? Titiyakin natin na walang ibang batang tulad mo ang makararanas ng ganitong pagtrato, dito man sa Lincoln Elementary o saan man." Lumipas ang 3 buwan. Nagbago na ang Lincoln Elementary, hindi sa anyo kundi sa atmosfera. Lahat ng kawani ay nakatapos ng masusing edukasyon tungkol sa implicit bias. Hindi ito optional. Ginawang obligasyon ito ni punong guro Morrison bilang bahagi ng patuloy na pagtatrabaho. Tinalakay sa kurikulum ang ekonomikal na pagkiling, panlipunang bias, at ang panganib ng mga akala. Tunay na mga sitwasyon, di komportabling usapan at mahalagang paglago. Lumahok si Gingidor Barbara Simmons sa bawat sesyon. Hindi lamang siya dumalo, naging bahagi siya ng mga nagtuturo. Sa isang pagpupulong ng mga guro, 2 buwan matapos ang insidente, nagsalita siya sa harap ng kanyang mga kasamahan. 3 buwan na ang nakalipas, nabigo ako bilang guro dahil sa mga akala ko. Tiningnan ko si Ethan Porter at inisip kong peke ang kanyang katotohanan dahil hindi ito tumutugma sa imaheng nasa isip ko ng isang tahanang may general. Matatag ang kanyang tinig ngayon, mas may tiwala. Sa mga nakalipas na buwan, hinarap ko ang sarili kong mga pagkiling, pati yung mga hindi ko namamalayan. Nalaman kong ang aking mga pakiramdam tungkol sa estudyante ay kadalasang anyo ng bias na nakatago sa likod ng profesionalismo. Ipinakita niya ang command coin na ibinigay sa kanya ni General Porter. Nasa desk ko pa rin ito, hindi bilang parangal kundi paalala na ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa ating mga pagkakamali, hindi sa ating mga tagumpay. Nagbunga ang edukasyon ng konkretong pagbabago sa sistema. May bagong patakaran, tiyakin muna bago kumonpronta.
Kapag may estudyanteng nagbahagi ng kakaibang kwento tungkol sa pamilya nila, ang unang hakbang ay kontakin ang magulang, hindi ang pagsuspetsa sa bata. Naitatag din sa inspirasyon ng karanasan ni Ethan, ang Truth and Trust Initiative ng Student Government, isang peer assistance network kung saan maaaring magbahagi ang mga estudyante ng mga sandaling sila ay nakaranas ng pagdududa o hindi pinaniwalaan. Isa si Ethan sa mga unang kasapi. Nagbago rin ang classroom ni Ginong Yesio Simons. Sa unang araw, matapos ang insidente, tinipon niya ang kanyang mga estudyante at nagsulat sila ng bagong classroom agreement. Ang mga bata mismo ang tumulong sa paggawa nito. Ngayon, nakapaskil ito sa dingding. Sa classroom na ito, una tayong nagtitiwala at nagtatanong ng may paggalang. Hindi natin agad inaakalang nagsisinungaling ang iba dahil lang mukhang kakaiba ang kanilang katotohanan. Ang kwento ng bawat isa ay may halaga. Nilagdaan ito ng bawat estudyante, lalo na ni Ethan. Nagsimula rin si Jing Simons ng buwanang Family Narrative Gatherings. Maaaring magbahagi ang mga estudyante ng tungkol sa kanilang pamilya nang walang takot sa panghuhusga. Hindi ito para maghambing o magpaligsahan, kundi para makinig at umunawa. Sa isa sa mga pagtitipon, ibinahagi ni Emma Martinez kung paanong mahalaga sa kanyang ina ang trabaho bilang tagalinis sa Capitol Building, kung paano kabisado nito ang bawat pasilyo at opisina, kung paanong may mga mambabatas na humihingi ng kanyang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng gusali. Nakinig si Jing Simons ng may bagong pananaw. Nakikita na niya ngayon ang dignidad sa kwento ni Emma, hindi na ito minamaliit. Ibinahagi naman ni Marcus kung paanong natutukoy ng kanyang ama ang problema ng sasakyan sa pamamagitan lamang ng tunog ng makina. Kung paano itinayo ng ama ni Marcus ang kanyang simpleng negosyo sa pagkukumpuni ng sasakyan mula sa wala. Nagulat ang lahat ng sabihin ni Connor Walsh na tila naging maliit ang trabaho ng kanyang ama bilang lobbyist matapos makilala si General Porter, na nagsimula siyang pag-isipan muli ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. At si Ethan? Nagbahagi siya tungkol sa mga pamilyang militar, tungkol sa sakripisyo, tungkol sa mga batang paulit-ulit na lumilipat ng tirahan at sa pangungulila nila sa mga magulang pero patuloy pa ring nagpupursige. Nakinig ang buong klase ng walang sumingit. Iyon ang pinakamatinding pagbabago, ang pakikinig. Mas mabilis kumalat ang viral na larawan kaysa inaasahan. Makikita sa imahe si General Porter sa kumpletong uniforme ng militar. Ang 4 na bituin ay maliwanag na nakadisplay, nakaluhod sa tabi ng kanyang 10 taong gulang na anak, habang nakatingin ang mga estudyante at magulang na tila apektado sa tagpo. Ang kasamang caption ay nagsalaysay ng buong kwento. Kung paanong tinawag ng isang guro na sinungaling ang isang batang galing sa simpleng pamilya dahil isinulat niya ang totoo tungkol sa trabaho ng kanyang ama. Kung paanong pinunit ang kanyang takdang aralin, kung paanong pinahiya siya sa harap ng lahat, at kung paanong pumasok ang isang 4 na bituin na general sa silid-aralan na iyon upang ipagtanggol ang kanyang anak. Itinampok ito sa mga pahayagan, una sa lokal, pagkatapos sa pambansang mga balita. Umulan ng reaksyon sa social media. Ilan ang tumutok sa diskriminasyong batay sa estado sa buhay, ang iba sa pagkiling panlipunan. Marami ang pumuri sa tapang ni Ethan sa paninindigan niya sa katotohanan. Ngunit ang pinakakumalat na bahagi ay ang paghingi ng tawad ni Jing Simons at ang kanyang pagbabagong loob. Pagod na ang publiko sa mga kwentong may masamang tauhan na naparusahan pero nanatiling walang pagbabago. Iba ito. Ipinakita nitong posible pa rin ang pagbabago. Makalipas ang 3 buwan, nakatanggap si Jing Simons ng imbitasyon upang magsalita sa mga seminar ng mga guro tungkol sa implicit bias.
Tinanggap niya ang ilan, tinanggihan ng iba, pero iisa ang lagi niyang binibigyang diin. Hindi ako ang bida ng kwentong ito, ako ang babala, pero ako ang patunay na kayang magbago ng isang tao kung handa siyang harapin ang masakit na katotohanan tungkol sa sarili niya. Iba na ngayon si Ethan, hindi na siya ang takot na batang 10 taong gulang na nakaupo sa harap ng silid. Mas tiwala na siya sa sarili, na natiling mapagpakumbaba at mabait, pero hindi na natatakot ipahayag ang kanyang katotohanan. Nagtatag siya ng Peer Guidance Initiative sa Lincoln Elementary, kung saan tinutulungan ng mas matatandang estudyante ang mga nakababatang dumaan sa mahirap na karanasan. Ang pangunahing prinsipyo ng grupo, magtiwala muna, magtanong ng may malasakit. Lalo pang tumibay ang samahan nila ni Marcus. Naging regular na rin sa kanilang grupo si Connor Walsh. Maging si Emma Martinez ay sumama sa kanilang bilog. Tinawag nila ang sarili nilang grupo, The Truth Squad. Mga batang nakatuon sa pakikinig sa kwento ng isa't isa, walang panghuhusga. Dumadalo si General Porter sa mga aktibidad ng paaralan kapag may oras na kasibilyan. Hindi bilang general, kundi bilang ama ni Ethan. Gusto niyang maunawaan ng anak niya na ang tunay na dangal ay galing sa kanyang pagkatao, hindi sa mga titulo ng kanyang ama. Patuloy si Dr. Sarah Porter sa pagsagip ng buhay sa Walter Reed. Pero tinitiyak niyang presensya sa bawat presentasyon ni Ethan tungkol sa mga pamilyang militar. Dahil iyon ang tunay na diwa. Hindi ang ranggo, hindi ang titulo, kundi isang pamilyang binubuklod ng pagmamahalan. At isang anak na natutunang ang katotohanan gaano man kahirap ay palaging karapat-dapat ipaglaban. Nagbalik sa tahimik na pamumuhay ang pamilyang Porter. Ngunit ang Lincoln Elementary at lahat ng taong nakaalam ng kwento ni Ethan ay tuluyang nagbago. Minsan, ang pinakamatapang na hakbang ay ang ipagtanggol ang sarili mong katotohanan. Lalo na kapag sinasabi ng lahat na mali ka, lalo na noon. Ang kwento ni Ethan Porter ay kwento ng isang bata sa isang silid-aralan sa Arlington, Virginia. Pero sumasagisag ito sa isang mas malawak na katotohanan na araw-araw ay nangyayari sa mga paaralan sa buong Amerika. Sa ngayon, may isang batang sinasabihang hindi mahalaga ang kanyang karanasan dahil hindi ito umaangkop sa inaakala ng isang matatanda. May estudyanteng galing sa mahirap na pamilya na hinahatulan ng mas mabigat kaysa sa mas pribilehiyadong kaklase. May batang mula sa working class na hindi pinapansin dahil inakala ng mga guro na nagdadagdag lang siya. May batang militar na hindi nauunawaan dahil hindi nakita ng iba ang sakripisyong nakatago sa likod ng kanyang katahimikan. At karaniwan, walang 4 na bitaw na general na dumarating upang itama ang lahat. Kaya ang tanong, paano tayo tutugon? Nakababahala ang datos. Ayon sa pananaliksik, mas madalas na nasususpinde o nai-expel ang mga batang galing sa low-income households kaysa sa mayayaman, kahit pareho ang paglabag. Karamihan sa mga ito ay tinatawag na subjective infractions, gaya ng pagsuway o pagkagulo. Ibig sabihin, kapag desisyon ng guro ang basehan, mas napaparusahan ng mahihirap na bata. Ipinakita rin ng parehong pag-aaral na 72% ng mga guro ay hindi pa kailanman naturuan kung paano tukuyin ang sarili nilang implicit biases. Kaya gumagawa sila ng mahahalagang desisyon para sa kinabukasan ng mga bata base sa mga akalang hindi nila alam na dala nila. Ayon sa iba pang pag-aaral ng mga psychologist, ang mga batang galing sa simpleng pamilya kahit 10 taong gulang pa lang ay mas tinitingnan bilang mas matanda at mas may pananagutan kaysa sa mga mayayamang kasing edad nila. Mas kaunti ang tiwalang ibinibigay sa kanila, mas kaunti ang habag, mas maigsi ang pagkabata. Naranasan ni Ethan Porter ang lahat ng ito sa loob lang ng isang umaga.
At ipinakita ng kanyang kwento ang tunay na epekto nito. Ang mga batang hindi naririnig sa paaralan ay 4 na beses na mas malamang mawalan ng gana sa pag-aaral. Tumitigil silang sumagot sa mga tanong, tumitigil silang magbahagi ng kwento, tumitigil silang maniwalang mahalaga ang kanilang katotohanan. Iyan ang hindi nakikitang pagkasira na dulot ng bias. Hindi lang ang mismong sandali ng kahihiyan, kundi ang unti-unting pagguho ng tiwala ng isang bata sa sarili. Ngunit ipinakita rin ng kwento ni Ethan na posible pa rin ang pagbabago. Na kayang magbago ang mga tao, na kayang umunlad ang mga institusyon kung patuloy nating hinihingi ang pagbuti. Maaring itinanggi ni Ging Simmons ang kanyang ginawa. Maaring naghanap siya ng paliwanag. Maaring sinisi niya si Ethan sa pagiging sobrang sensitibo, pero pinili niya ang mas mahirap na landas. Hinarap niya ang sariling bias. Humingi siya ng totoo at taos-pusong paumanhin. Binago niya ang kanyang silid-aralan at ang kanyang pananaw sa pagtuturo. Hindi nito binubura ang kanyang mga pagkakamali, pero ipinakita nitong may mas makabuluhang direksyon. Maaring tinakpan ng Lincoln Elementary ang nangyari, pero hindi nila ginawa. Sa halip, ipinatupad nila ang obligadong edukasyon tungkol sa bias. Binago nila ang kanilang mga patakaran. Lumikha sila ng mga mekanismong pumipigil sa pag-uulit ng ganitong pangyayari. Ganyan umuunlad ang mga organisasyon sa pamamagitan ng pagkilala sa pinsala at paggawa ng konkretong hakbang para pigilan ang susunod. At si Ethan, maaring pinili niyang manahimik, hayaang paliitin siya ng karanasan. Pero hindi niya ginawa. Nagtatag siya ng Peer Guidance Initiative. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan. Tinulungan niya ang ibang bata na matagpuan ang kanilang boses. Iyan ang tunay na resilience. Hindi dahil pinatibay siya ng pagsubok, kundi dahil pinili niyang gamitin ang karanasan para makatulong sa iba. Kaya ano ang pwede mong gawin? Una, itanong mo sa sarili ang mahihirap na tanong. Kapag may taong nagbahagi ng kanyang karanasan, lalo na kung siya'y galing sa hindi pribilehiyadong komunidad, tinatanggap mo ba agad o agad kang naghahanap ng dahilan para magduda? Kapag may batang nagsabi ng tila kakaibang kwento, ang una mo bang reaksyon ay humanga o pinagdududahan mo agad kung totoo? Kapag may nakita kang inaapi o hindi patas ang trato, kumikilos ka ba o nananatiling tahimik para iwas gulo? Hindi komportabling tanong ang mga ito, pero mahalaga. Pagkatapos, kumilos. Kung ikaw ay magulang, kausapin ang paaralan ng anak mo tungkol sa edukasyon sa implicit bias. Tanungin kung may mga pananggalang sila laban sa diskriminasyon. Kung ikaw ay guro, suriin mo ang sarili mong silid-aralan. Ibinibigay mo ba ang parehong benefit of the doubt sa lahat ng estudyante? O naapektuhan ng iyong akala ang pakikitungo mo sa kanila? At kung narinig mo lang ang kwento na ito at may naramdaman, ibahagi mo ito. Ang mga ganitong usapan ay kayang baguhin ang kultura. Habang mas madalas natin itong pinag-uusapan, mas mahirap itong balewalain. At sa huli, ituro mo sa mga batang nasa paligid mo na mahalaga ang kanilang katotohanan, na hindi nila kailangang paliitin ang sarili para sa kaginhawaan ng matatanda, na ang pagtatanggol sa sarili mong kwento, kahit mahirap, ay laging karapat-dapat. Hindi pumasok si General Richard Porter sa Lincoln Elementary para ipahiya ang isang guro. Pumasok siya para tumayo sa tabi ng kanyang anak upang ipakita kay Ethan at sa bawat batang nakamasid na mahalaga ang pagiging tapat. Na mahalaga ka. Kaya ang tanong ngayon, ano ang gagawin mo sa mensaheng ito? Mag-i-scroll ka na lang ba at kalimutan ito bukas? O hahayaan mo ba itong baguhin ang paraan mo ng pakikinig, pagtitiwala at pakikitungo sa mga tao sa paligid mo? Dahil ito ang katotohanang natutunan ni Ethan Porter sa edad na 10, isang taong ipinagtatanggol ang kanyang katotohanan ay kayang baguhin ng isang buong sistema.
pero tanging kung may mga taong handang makinig. Kung naantig ka ng kwentong ito, gawin mo ang 3 bagay. Una, ibahagi mo ito. May kakilala kang kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Pangalawa, magkomento. Naranasan mo na bang hindi paniwalaan kahit nagsasabi ka ng totoo? O nakakita ng taong hindi pinaniwalaan? Mahalaga ang kwento mo. Pangatlo, mag-subscribe at i-activate ang notifications. Ang mga kwento tulad nito tungkol sa hustisya, paghilom at pagtatanggol sa tama ang bumubuo sa diwa ng channel na ito. Tandaan, mahalaga ang katotohanan mo, mahalaga ka, at huwag mong hayaan ang kahit sino na iparamdam na hindi.